Kasikin isa pong magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa panibago nating vlog. Siyempre, panibagong content po patungkol sa pag-alaga ng mga Oriental breed, Asil, Shamu at Basilan. Oriental breeder po ng North Cebu, Ken Montesirio po. Second for today's video nga po pala ay ibabahagi po namin sa inyo yung pong aming pong simpleng diskarte, ngunit sobrang napaka-epektibo po ng ating diskarte mga kasiken kung paano nga ba mas mapadali po yung pagbibenta po natin ng mga alaga nating manok. Because I know po na sobrang dami na po nating mga nag-alaga, yung pong iba is nakuha na po talaga yung tamang proseso, tamang paraan po paano mapadali ang pagpaparami. Ang problema na naman ngayon is kung paano i-market po yung mga alagang manok, lalo ng mga sisiw o di kaya mga breeders. So ngayon mga kasiken, ay ibabahagi ko lang po sa inyo yung pong aking pong kaunting kaalaman patungkol po sa mabilisang pagbibenta. Ito ay based na rin po sa amin pong experience bilang isang breeder mga kasiken. Bali mga kasiken, as a breeder, ang pinakauna po nating isalang-alang po is dapat alam po natin mismo kung ano pong uri ng manok yung ating inalagaan. Again, kapag kayo po ay nag-aalaga ng mga Oriental breed, dapat alam niyo po yung iba't ibang bloodline ng Shamu, iba't ibang bloodline ng mga Asil. Dahil mostly po sa mga buyer, especially yung mga baguhan po natin ng mga buyer, naghahanap po sila ng mga puro. At paano natin sila ma-i-guide ng tama kung tayo mismo as breeder is wala tayong kalam-alam kung ano po yung inalagaan natin. So kapag alam natin kung ano yung breed ang inalagaan natin, doon makakasiguro tayo sa kalidad po ng ating mga alaga. Okay? Dahil kapag alam natin, syempre, hindi tayo makakapag-crossbreed po na siyang isa po sa major dahilan kung bakit hindi natin ma-market ng mapadali ang ating mga alagang manok. So again, that's the first one, know your breed. Pangalawa mga kasika na dapat nating tandaan, as a breeder din po, dapat we are into social media mga kasiken. So, sa panahon ngayon mga kasiken, ang pamamaraan na po ng bintahan is using different media platforms like Facebook, YouTube, Instagram, at kung ano-ano pa. So, ang gamit ko mga kasiken ay itong Facebook, which is very convenient sa tingin ko sa lahat po ng mga nag-aalaga. So every time po na meron kaming i-out or i-release ay ipopost po namin yan sa aming Facebook page. At the same time po, doon din po i-share namin yung aming post sa mga group po na sinalihan namin. So again, if you are using Facebook platform po, dapat as a breeder, meron kayong iba't ibang connection po. Meron kayong iba't ibang mga grupong sinalihan para mas mapadali po yung pagbibenta ninyo ng mga alaga ninyong mga manok. So, ang pangatlo mga kasiken, which is very important din po, kapag tayo po ay nagbenta, huwag po nating masyadong mahalan at saka huwag po nating masyadong murahan po yung ating mga alagang manok. Take note po, again, ang fees sobrang mahal po mga kasiken. At kapag di kalidad po yung inalagaan nyo po. So wala pong rason na hindi po kayo makapagbigay po ng tama at sakto pong presyo sa inyong mga alaga. So again, nasa katamtaman lang or average lang. So kagaya po namin mga kasiken, yun pong aming Shamu ay nasa around 1.5 lang po per month. Ang mga Asil ay nasa 1,000 per month. At yung ating Basilan ay nasa 500 per month. So again, hindi na po masyadong mababa at hindi rin masyadong mataas. So kayang-kaya or affordable price po para po sa ating mga buyer. At syempre, kapag tayo po ay nagbebenta, so nakadepende na rin po yan dahil meron po mga buyer na naghahanap talaga ng mga ready to breed. But mostly mga kasikan, so sa panahon ngayon, mas mainam po na yung ating pong ima-market is yung pong mga sisiw. So kung makapag-market tayo ng day old hanggang month old, mas mabuti yan mga kasikin dahil mas swak sa budget, mas kaya po yan sa bulsa ng ating mga buyer. Dahil kapag medyo lumalaki na po yung mga manok, may tendency po na lumalaki rin ang presyo. Kaya again, hindi na kayang bilhin po ng ating mga buyer. So that's the third one po. Again, tamang presyohan po ng ating ibibenta. Okay. So next one po, dapat po ay meron tayong shipper. Okay, yan po ang pang-apat na dapat nating isalang-alang sapagkat again,
anywhere around the Philippines po, marami po talagang gustong mag-alaga ng mga Oriental breed, lalong-lalo na mga malalaking manok po ito. Hindi po tayo madidiharo kapag magkakatay tayo or kapag magtitimbang tayo ng mga manok. Sobrang goods po talaga ang mga Oriental na breed. Kaya kung meron kang shipper mga kasiken, walang problema. So makakapadala ka kahit saan. At the same time, na-provide nyo po yung pangangailangan po ng mga customers or yung buyer natin. Okay? Next, ang panglima mga kasiken. So dapat po ay honest tayo mga kasiken. Ano nga bang Tagalog ng honest? Dapat patapat po tayo. So sa ating manukan, lalong-lalo po sa ating mga customers. So huwag po nating ibenta yung mga manok natin, mga sisyo natin na may issue. Dahil kapag yun po yung ating i-out, yes, magkakaroon tayo ng pera sa ngayon, but eventually sa sunod nating mga post or market, nako, wala na po tayong market mga kasikin. Dahil nga, again, yun, hindi tayo naging honest. So again, by being honest mga kasikan, dapat ipaalam natin kung ano yung issue. At the same time, kung ano yung i-out natin, yun yung pinaka-the best natin sa ating yard. So huwag po yung namili na kayo sa inyong mga alaga and then yung mga napili nyo, ikikip nyo. At yung hindi nyo napusuan, yun pong i-out nyo. So huwag po yung gawin yung mga kasikan. Dahil again, eventually wala pong babalik sa inyo ng mga customer at saka buyer. Dahil kapag mga quality po yung i-out niyo, yung the best ninyo na mga na-produce na mga offspring, so may mga feedback ang ating customer sa iba pa nila mga kaibigan na doon tayo sa kanya, maganda yung kanyang mga alaga. So which is really good thing. So that is by being honest mga kasikan. Since we are in the very high-tech world mga kasikan, so yung cellphone, this is very important. Kapag kayo po ay magmamarket, gumamit pa kayo ng magandang cellphone. Kung meron kang iPhone, gamitin nyo po yung iPhone. So ang gamit nga po pala natin is ito pong latest po na model ng Vivo. So pang vlog lang po talaga natin at saka pang capture po or pang photoshoot po ng ating mga alagang manok. So once maganda po yung kuha ng yung mga tindig, so isa po yan na nagpapa-attract po sa ating mga buyer. So it's not actually giving them false hope, but again, magandang camera mga kasikin is talagang maganda rin sa mata. Kaya isa rin po yan sa dapat niyong isa lang alang. So huwag po kayong kumuha ng mga larawan na gamit yung mga cellphone na mga, I'm not saying na dapat meron tayong mahamahaling mga cellphone. But ang punto ko lang mga kasikin, isa po sa factor po para mas mapadali po yung pagbenta natin is yun pong magandang cellphone. Magandang kuha ng mga litrato para sa ating mga alagang manok. At ang panghuli mga kasiken, which is sa tingin ko, ito yung pinaka-the best. Kahit wala po yung iba ko pong na-mention, but ito po. So, by the way, ngayon mga kasiken ay Friday, last Monday, Tuesday, and then even yesterday, and even today mga kasiken, Friday morning, meron po tayong mga benta. So, within this week, ang atin pong benta or ang atin pong nakita mga kasikin sa ating manukan is around 11,000 within just 1 week. So, which is really good. Mga kasikin, bali ang panghuli po na dapat nating isalang alang is do good. Ayan. So, iyan po talaga ang panghuli. By doing good mga kasikin, so kung ano po yung kikitain nyo sa manukan, so dapat maglalaan po kayo ng para pangtulong po sa iba, para pangtulong sa nangailangan, probably sa inyong kapamilya. So, in my case mga kasikin, every Sunday po kapag meron po akong benta within the week, so sa Sunday hindi ko talaga ini-skip, hindi ko talaga kinakalimutan na maglaan po para po sa simbahan. So I'm not bringing any religion here po mga kasiken, but again, I am thinking po dahil yung pong mga grasya po na natanggap natin, yung mga biyaya, it's not from the people but it's from Him. So, dapat isauli natin mga kasiken. Sobrang lucky po tayo dahil last Sunday, before po sa amin pong nakita ang 11,000, ay naglaan po or nagbigay po ako sa simbahan ng around 1,000 pesos po. Sobrang lucky kung iisipin. But then again, it was being multiplied by 7 times mga kasiken. Take note, 11,000 within the week. Sobrang ganda. So, kung itatanong nyo, it is the same with the other week or sa mga previous weeks. Again, almost every week po mga kasiken is meron tayong benta as long as meron tayong ginawang mabuti mga kasiken. So, babalik talaga yan sa atin. Kung hindi man sa ating manukan, sa ating kalusugan, at again, yun po sa benta. Para mas madali nating may benta mga kasiken, again, since it involves money,
So, dapat yung pera nyo po, dapat ilaan nyo po sa mabuting gawain. So, it's either you can donate in the church, you can donate maybe in mga homeless people, and then eventually, it will come back to you mga kasiken. And that is based on my personal experience. So, pwede po kayo mag-comment kung walang katotohanan po itong aking mga sinasabi. But, ito po yung pinaka-main diskarte ko po talaga mga kasiken para po every week meron po tayong benta. So, kailangan po talaga nating makapagbenta within the week dahil nga sobrang bilis po maubos ang ating patoka. So, kapag meron ako may benta mga kasikin, naglalaan ako ng budget para sa sunod ko pong patoka. So, sa mga kinita ko pong pera sa ating pagbebenta, meron na pong nakalaan na pondo para po sa mga feeds ng ating mga alagang manok sa susunod po na mga linggo. So, which is really good mga kasikin. So far, hindi ko pa po masabi talaga na meron po talagang malaking return of investment itong pag-alaga ng mga oriental mga kasikin sapagkat ayun, kasi simula pa lang natin, magto 2 years pa tayo. And then, now, we are actually very happy sapagkat, so hindi na po tayo nagpapalabas pa po ng mga kapital o ng ano pang pera. So, yung kikitain natin sa manukan, yun po yung ginagamit natin pang vitamins, pang gamot nila, at syempre pang feeds na rin lahat. Kung minsan nga, kapag walang-wala kami, is yung mga naibenta namin is yung pong kinikita namin sa manukan, is magagamit din paminsan-minsan, lalo na sa panggatas po ng aming prinsesa. So, mga kasikin, hopefully mga kasikin ay meron po kayong natututunan naman po sa araw na ito. At sana po ang ating pong simpleng diskarte ay magiging gabay din po ninyo kung paano po niyo may market ng mabilisan po yung inyong mga alagang manok. But still, nakadepende pa rin po yan. So, sa mga baguhan dyan, be patient lang po. Darating po ang oras na, darating po ang panahon na meron po talagang bibili sa atin. As long as, again, true po tayo sa ating sarili, and then raising oriental breed po ng mga manok is our passion po. So, hopefully, again, sana ay makakatulong po ito sa inyo mga kasiken. Again, bahala na po makalimutan nyo yung mga una ko pong binanggit, wag nyo lang pong kalimutan yung pinakahuli. Again, give back to him mga kasiken, and then he will multiply it by 7 times or more, and that is very proven mga kasiken. So hanggang dito na lang po. So kung bago ka lang napadaan sa ating YouTube channel, pakisubscribe naman dyan mga kasiken. Maraming salamat at see you po sa susunod naming mga upload. God bless.